Isda ba ang naiisip ninyong ulamin ngayon? Ako kung oo, dagdagan ang budget sa pamamalengke dahil mahal po ang presyo niyan ngayon. Price check tayo sa Blooming Treat Market sa unang balita live ni James Agustin. James, gaano kataas ang iminahal? Maris, good morning. Sa pagpasok ng Desyembre, 10 piso yung itinaas sa presyo ng kada kilo. Halimbawa, nung tilapia, maging nung bangus, dito po yan sa Blooming Treat Market sa Maynila. Ang sinasabi sa ating dahilan ng mga nagtitinda ay kulang daw sa supply sa isda. Dalawang bangus na pampaksiw at 6 na tilapia na pang-ihaw ang binili ni Baby sa Blooming Treat Market sa Maynila. Dahil tumaas ang presyo ng isda, bahagyang nagmahal ang kanyang panindang ulam sa karinderya. Konting taas lang na naintindihan din namin sila. Maliit lang naman pa ito. Si Lito ganyan din ang diskarte. 150 pesos na tulingan ang binili niya dahil ito lang ang pasok sa budget. Taas ng konti presyo. Pag tinaasa mo ng malaki, wala nang bibili. Mabibili ngayon sa 200 pesos per kilo ang bangus na galing Dagupan, habang 160 pesos ang kada kilo ng buhay na tilapia na galing sa Batangas. 100 pesos ang kada piraso ng boneless bangus. 10 piso raw ang itinaas niyan pagpasok ng buwan ng Disyembre. Nagkaroon ng shortage sa supply, kaya tumaas. Kasi panay sunod-sunod yung bagyo na dumating. Kaya yun yung sinasabi nila kaya tumaas. Ang iba pang isda tulad ng galunggong at tulingan, ilang buwan na raw mataas ang presyo. 200 pesos ang kada kilo ng tulingan. 260 pesos per kilo naman ang galunggong na lalaki, habang 200 pesos ang galunggong na babae. Kukulang sa sir sa supply ng isda kasi pag halimbawa sa fish port pag kundi lang baba tataas yung yung isda. Samantala Maris, mataas na rin yung presyo ng hipon ngayon na nasa 400 pesos per kilo. Mas tataas pa raw yan habang papalapit ang Pasko. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. May ibinebenta ng 40 pesos kada kilong bigas sa ilalim ng Rice for All program ng gobyerno. Pero pangamba ng ilang tindero, malulugi sila riyan. Yan ang unang balita ni Bea Pinlac. Sa tindahan ng bigas na to sa Kamuning Market sa Quezon City, kahanay ng sari-saring klase ng bigas na binebenta ng 50 to 75 pesos kada kilo, ang well-milled rice na 40 pesos kada kilo ang presyo. Isa ang Kamuning Market sa 5 palengke sa Metro Manila na magbebenta ng 40 pesos na bigas sa ilalim ng Rice for All program. Pati sa MRT 3 North Avenue Station at LRT 1 Monumento Station, ganito na rin ang magiging bentahan. Para sa maraming mamimili, magandang balita yan dahil mas makakapag-budget daw sila ng kanilang bilihin. Itatry ko kasi mukha naman maganda. Tama yun, pangmasa. Tama yun. Mababa na talaga yan. Sa panahon ngayon, kasi halos lahat na yun, mahal na eh. Yung 40 pesos, kaya na yung pangmasa na yan. Pero ayon sa ilang tindero na nakausap natin, sila raw ang naiipit sa direktibang ibaba ang presyuhan ng bigas nila sa 40 pesos. Nagpababa ng presyo ng bigas, wala pa magagawa. Yun po ang gusto eh, magbaba ng presyo ng bigas. Lugi ma'am, naging lugi. Kami na epektuhan, magbibigas. Bagaman swak na sa bulsa ng ilang mamimili ang 40 pesos na bigas, hiling nila, Mas maganda po kung ibababa pa nila yung presyo ng kasi kagaya namin ng mga walang trabaho yung ibang tao na gustong bumili ng bigas na mura, makakabili sila. Kung may 39, mas okay pa. Kamura ka pa. Dapat nga mas mababa pa. Magbebenta rin ng 40 pesos na bigas sa mga kadiwa ng Pangulo stores na bukas Martes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Ito ang unang balita, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Naghain ng not guilty plea si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para sa kasong material misrepresentation ng isinampa ng Commission on Elections. Ang abogado ng ni Guo na si Atty. Nicole Hamilla ang personal dumalo sa Capas Tarlac Regional Trial Court. Giit ni Atty. Hamilla, premature o masyadong maaga nakasuhan si Guo ng material misrepresentation dahil hindi pa kanselado ang kanyang Philippine birth certificate. Walang taga-COMELEC na dumalo sa arraignment. Dumalo naman si Guo sa pamamagitan ng virtual conference. Ang kasong material misrepresentation ay dahil nagsinungaling daw si Guo sa kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-mayor noong eleksyon 2022 tungkol sa pagiging
Pilipino niya. Kinokondena raw ng mga kongresista ang anumang banta ng panggugulo sa gobyerno. Bahagi yan ng kanilang pinirmahang manifesto na binigay kay Pangulong Bongbong Marcos noong isang gabi. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Ito ang manifesto of support ng mga kongresista para kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad dito na anumang banta laban sa Pangulo ay banta sa Republika. Kaya titiyakin daw nila ang kaligtasan ng Pangulo at katatagan ng kanyang administrasyon. Binanggit din sa manifesto na kinokondena nila ang anumang tangka para i-destabilize o guluhin ng gobyerno. Pirmado ang manifesto ni House Speaker Martin Romualdez, iba pang leader ng Kamara at mga pinuno o kinatawan ng Lakas CMD, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas at Partido Navoteño. Ang manifesto, iprinisenta raw sa Pangulo sa fellowship dinner sa Malacanang. He was very touched at saka malaking bagay po sa kanya na may suporta po yung House of Representatives. Nabanggit sa manifesto ang destabilisasyon, kaya natanong kaugnay rito ang mga kongresista. Wala naman pong disturb pero nakita nyo naman po yung threats sa ating Pangulo. So I think it would warrant any kind of support, formal or informal. Sa pagtatanong ng ilang mambabatas, sinabi ng hepe ng AFP Intelligence Command na walang dapat ikabahalang destabilisasyon sa hanay ng militar. Tinatayang nasa 200 kongresista ang dumalo sa dinner na ang ilan ay sakay na mga bus nang dumating sa Malacanang. Nangyari ang fellowship dinner matapos ihain sa Kamara ang pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi ng ilang dumalo, hindi naman daw nila napag-usapan ang impeachment. Walang napag-usapan tungkol doon. Yun lang. Tapos nagbatihan ng Merry Christmas, nagkantahan. Ayon sa Secretary General ng Kamara, hindi pa niya natatransmit ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Duterte sa Office of the Speaker dahil may mga kongresista raw na nagsabi sa kanyang may balak din silang maghain ng reklamo. Sir, would you know kailan po magfa-file yung iba? Yan hindi natin alam. Tapos pinag-aaralan din kasi ng legal staff namin yung pinel na complaint kung may kulang, kung na-verified, para si Speaker can decide on the basis of the information that we will submit. Target ng Secretary General ng Kamara na i-transmit ang mga reklamo sa Office of the Speaker sa susunod na linggo bago nakatakdang mag-recess o magbakasyon ng Kongreso sa December 20. Kapag 1/3 ng kabuang bilang ng mga kongresista ang pumirma sa impeachment complaint, hindi na ito diringgin sa Kamara. Ipapasa na ito sa Senado na siyang uupong impeachment court. Sabi ni Senate President Chis Escudero, posible magsagawa ng impeachment hearings kahit naka-break ang Kongreso. Magiging neutral daw ang impeachment court. I will make sure that the presentation of evidence will be allowed and will flow freely. Kaya lang yung desisyon, hindi naman nangangahulugan na evidence o hindi evidence-based yon. Political na desisyon ito. Pero yung proseso, bilang presiding officer, ay magagarantiyahan ko yun at mataas ang kumpiyansa ko doon. Na gagawin namin lahat ng pamamaraan para tiyakin na anumang ebidensya ay makakalabas nang hindi niyuyurakan ang karapatan ng akusado o ninuman. Kasunod ang paghahain ng impeachment complaints laban sa bise, naglabas ng pahayag ang Iglesia ni Cristo. Sabi ng INC, pabor sila sa sinasabi ni Pangulong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment na isinusulong laban sa vice-presidente. Mas marami pa raw pangangailangan ng ating mga kababayan ang dapat maasikaso at hindi raw ito matatamo kung puro awayan ang laging makikita. Ang pahayag ng INC, unang inanunsyo sa programang Saganang Mamamayan sa Net25. Kasama sa nabanggit dito ay ang paghahanda umano ng Iglesia na magsagawa ng rally para ipahayag ang pagpabor ng INC sa sinabi ng Pangulo laban sa impeachment dahil maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Sinubukan ng GMA Integrated News na linawin yan sa pamunuan ng INC. Pero sabi nila, tanging yung pahayag na pinadala nila ang kanila munang sasabihin. Sinisikap din namin makuha ang panig ng Malacanang at ni Vice President Duterte.
Naglabas ng pahayag ng bise, pero ang nilalaman nito, pasasalamat sa lahat ng mga tumulong, sumuporta at nagpaabot ng pagdamay sa OVP nang humarap niya ang kanilang tanggapan sa krisis at kagipitan. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Pinaigting na ng mga otoridad ang kampanya kontra paputok para mabisto ang mga iligal na nagbebenta nito. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ. Igan, hinigpitan na ng BFP ang kanilang monitoring sa mga negosyante ng paputok ilang linggo bago ang Pasko at bagong taon. Sinuyod ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection ang mga pwesto sa bahaging ito ng Rizal Avenue sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Layon ng inspeksyon na mabisto ang mga patagong nagbebenta ng paputok sa bayan. Hindi raw kasi maiwasan na ngayong nagsimula ng holiday season, may mga paisa-isa nang magbebenta ng paputok kahit wala pang permit. Negative naman po, wala naman po yung mga nagbebenta pa sa ngayon ng paputok, and yung minomonitor po natin na yung mga nagbebenta ng illegal at patago. Ayon sa pamunuan ng Mangaldan Fire Station, may 8 negosyante na ang nagsumite ng aplikasyon sa kanilang tanggapan para magbenta ng paputok. Na-issuean na sila ng Fire Safety Inspection Certificate na isa sa mga requirement para makakuha ng permit sa LGU at Camp Crame. Papayagan silang magbenta ng paputok simula December 28 hanggang December 30. Pero pwede raw itong ma-adjust depende sa pakiusap ng mga negosyante sa lokal na pamahalaan. With the consent naman po ng LGU, as long as na mayroon silang appropriate permit to operate and to sell firecrackers, ina-allow din po natin yan. Provided na it is away from the public. Tiniyak ng BFP ang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng mga panuntunan kaugnay sa pagbebenta ng paputok. Muling magkakaroon ng firecracker zone sa bayan kung saan dito lang pwedeng pumwesto ang mga negosyante. Sa mga pasaway ko dyan, ay mag-ingat-ingat po tayo kasi mayroon po tayong batas na dapat sundin. 3 insidente na ng sunog ang naitala sa bayan ngayong taon. Sana raw hindi na madagdagan hanggang matapos ang 2024. Igan, ang sabi ng BFP, ang kanilang pagpapaigting sa kampanya kontra paputok ay bahagi ng kanilang pag-iingat upang makaiwas sa insidente ng sunog. Igan? Maraming salamat, CJ Torida ng GMA Regional TV. Para sa mga lover ng color brown dyan, i-claim nyo na ang 2025. Ang Mocha Mousse kasi ang Pantone Color of the Year ng 2025. Yan ay isang warm, rich brown hue na mayalin tulad sa quality ng kakao, tsokolate at coffee. Ayon sa Pantone Color Institute, pasok ang Mocha Mousse. Modernity man ang peg mo o timeless beauty. Taon-taon bumibili ang Pantone Color Institute ng Color of the Year base sa hatid nitong mood of connection, comfort at harmony. Mga kapuso, may extra special mission ang Sparkle Stars at UH Funliners na sina Shuvi Etrata at Kim Perez na natupad ngayong holiday season. Dumalo at naisaya sina Shuvi at Kim sa Art Gap event ng GMA in partnership with Little Art Foundation sa National Children's Hospital sa Quezon City. Game na nag-participate ang mga bata. Nag-paint at nag-drawing sila ng iba't ibang characters. Present din doon si GMA Network Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz at Butch Bustamante na founder ng Little Art Foundation. Ang Art Gap ay 23 years nang ginagawa ng GMA na layong maging platform para ipakita ang creativity ng mga kapuso at maibahagi rin ito sa mga komunidad. Kaya po kami tinawag na kapuso ay gusto namin, ito ang ginagawa namin, nagsishare kami ng blessings at nagbibigay kami ng joy sa mga kapuso namin na nangangailangan na ng additional smiles at additional na pagmamahal.
This is the first time na ginawa ito ng GMA with National Children's Hospital and in partnership with Little Ark Foundation. So we're very happy and fortunate to be part of it as well. Artists, meron kaming platform to help other people. Hindi lang naman financial din yung tulong. At least bigyan natin sila ng kasiyahan na now is the time to help. Makiisa kayo sa aming foundation na kagaya nitong Little Ark yan, para matulungan nating mga bata na matapos nila yung medication. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.